Palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. First Friday, in honor of the Most Sacred Heart of Jesus, and then kapistahan pa ni Saint Francis of Assisi. But more importantly, what is the message of the Lord for us? Ano ang mensahe ng Panginoon? Anong maibabaon natin pagkatapos ng misang ito aside from the Most Holy Eucharist? Palagay ko ay ganito. Rejection. Ang isa sa pinakamasakit sa buhay ay rejection. Ma-reject ka. Nag-a-apply ka ng trabaho, sasabihin sa'yo ng HR, ay, no vacancy. Ayun. Nag-a-apply ka ng trabaho, sasabihin sa iyo, ay, may edad ka na. Ang hinahanap namin, mas bata pa sa iyo. Yung mga fresh graduates, yung matitinik ang utak, yung madaling matuto, ay may edad ka na. Rejection yan. Nanliligaw ka. Sasabihin ng nililigaw mo, di ka nalaya sa sarili mo. Maliligaw ko sa akin lang, baho-baho mo. Tumingin ka nga sa sarili mo. Baho ka manligaw. Rejection yan. Saint Peter ka. Ahente ka ng Saint Peter. Nagbebenta ka ng plano ng Saint Peter. Sasabihin sa'yo, ano ka ba? Buhay na buhay ako. Tapos, bebentahan mo ko ng para sa patay. Ano ka ba? Alis ka nga dyan. Rejection yan. Oh. Bakit ko binanggit ang mga bagay na yan? Kasi sa Ebanghelyo, in the Gospel, people were rejecting Christ. Sa kabila ng pangangaral ng Panginoon, sa kabila ng panawagan ng Panginoon, sa kabila ng milagro ng Panginoon, pagpapagaling sa may sakit, ayaw pa rin makinig at tanggapin ang Panginoon. Rejection yan. Sasabihin ninyo, pambihira naman yung mga tao nung panahon yun. Nasa harap na nila ang Panginoon, nire-reject pa. Excuse me, paano tayo? Baka hindi natin alam, nire-reject natin ang Panginoon. Ayaw mo magsimba. Rejection yan sa Panginoon. Ayaw mo magdasal. Rejection yan sa Panginoon. Ayaw mong gumawa ng mabuti. Rejection yan sa Panginoon. Ayun. Lalong-lalo na, mas masakit sa Panginoon ang rejection natin sa Kanya. Bakit? Ay buhos ang biyaya ng Panginoon sa atin. Ilan sa mga kamag-anak ninyo ang walang trabaho na nakikiusap sa inyo, baka naman may lugar pa dyan sa St. Peter. I-apply mo naman ako sa St. Peter kung meron pa. Ilan ang nagpapakahirap sa Middle East, sinasampal, sinisipa, ginugutom para lang kumita para sa pamilya sa Pilipinas. Asan kayo? Ang ganda ng trabaho nyo. Asan tayo? Ang ganda ng building ninyo. I-compare ninyo sa namamalimos sa labas. Palimos po. Palimos po. Tapos i-reject natin ang Panginoon. Ano ka? Buhay ka pa. Ang daming may sakit, nagdadialysis 3 times a week. Ikaw, araw-araw pumapasok, araw-araw kumakain, malusog, umuuwi ng bahay. Protektado ng Panginoon. Tapos, rinireject mo ang Panginoon. Ano ka? Yun ang mensahe ng Gospel. Marami sa atin ang nakakalimot sa Panginoon. Porque malusog, malakas, may trabaho, may kinikita, may panggimik, lalo na pag weekend. Sabado ngayon. Bukas Sabado. Weekend. Gimik na naman. Limot na ang Panginoon kung saan galing ang lahat ng biyaya. Iintay mo pa bang magkasakit ka, may swero ka, may cancer infusion ka, nagdadialysis ka, bago mo masabi, ay naku Lord, sorry.
Nireject kita, kinalimutan kita. Kung kailan ka pa may sakit, ngayong malakas ka, hindi ka nakakaalala sa Panginoon. Yun ang mensahe ng Ebanghelyo. Marahil, marami sa inyo sasabihin, bakit naman yan sinasabi ni Fa? Totoo naman eh. Ikaw kaya ang ma-reject. Kung yung hayop nga, yung pusa na paali-iligid sa iyo, habang nagso-social media ka, nagti-TikTok ka, nanonood ka ng Netflix, may pusa dyan sa paali. Alistand! Alistand! O may aso na paali-aligid sa iyo, kumakain ka, alistand! Alistand! Rejection yan. Ikaw pa at ang Panginoon, yun ang mensahe sa buhay. Paano ka makakapagpatuloy sa trabaho nang hindi nagpapasalamat sa Panginoon? Ano ka? Yung nagpasok sa iyo sa St. Peter, hindi mo inaalala pag Pasko? Hindi mo tinetext, thank you sa trabaho ko, sa nagpasok sa iyo dito? Tapos ang Panginoon, kinalilimutan mo? Excuse me, yun ang mensahe ng Ebanghelyo. Kaya, ang message sa atin, huwag kalimutan ang Panginoon kung gaano ka mag-thank you sa mga tumutulong sa iyo, nagpasok sa iyo sa trabaho, nagpasakay sa iyo sa kotse, and so on, tumulong, nagpautang sa iyo na wala ka namang intensyong bayaran. Kung yung mga yan ay naaalala mo, ang Diyos pa. Libre ang hangin. Sinisigil ka ba ng Panginoon sa hangin? Hindi natin iniisip yan. Basta gimmick, basta enjoy. Nakakalimutan na. Kailangan maalala sa Panginoon, pag nagka-cancer na, oy, may tumor, oy, may growth, oy, huwag nang hintayin yan. Ngayon pa lang, magpasalamat na sa Panginoon at nakakalakad ka pa. Yung iba de baston, yung iba de wheelchair. Ikaw, malakas pa ang katawan mo, tapos hindi ka magpapasalamat sa Panginoon. Excuse me, ano ka? Saan planeta ka galing? Yun, paalaala lang naman. Nagpapaalala lang naman sa atin kasama ako na nakakalimot. Marami dito ang mag-iisip, ay loko, kaya pa, bata pa ako, saka na, pag-uugod-ugod na ako, saka ako maaalala ang Panginoon. Mabuti kung abutin ka pa doon. Ilan ang inaatake sa puso, ilan ang nakaka-stroke, ilan ang nasasagasaan, ilan ang natutumba. Hindi sa ako'y nananakot, nangyayari yan. Nangyayari yan. Uy, bakit wala na dito? Bakit bakante na ito? Nasa ospital. Bakit wala na ito? Ay, hindi mo nabalitaan, namatay na. Ihintay mo mangyari yan sa'yo bago mo maalala ang Panginoon. Yun. That is why the gospel today is a reminder for us. Come back to the Lord. Come back to the Lord. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Sa Kanya galing ang lahat. Huwag natin siyang iwasan. Huwag natin siyang i-reject. Bakit? Buhos ang biyaya niya sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. I'm sure I have said enough already. Let us remember to praise and thank the Lord at all times and to call on Him in prayer at all times. Amen. Please rise. Hallelujah! Maraming salamat po sa pakikisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Like to follow the St. Peter Community Facebook page and subscribe to the St. Peter Community YouTube channel. Don't forget to hit the bell to be notified. Thank you and God bless.